Ang kasaysayan ng bawat pamilyang Pilipino ay nakasulat sa mga presyo ng mapangunahing bilihin. Kung tatanungin natin ang ating mga magulang o lolo at lola, ang kanilang mga kwento tungkol sa pamumuhay noon ay tila isang panaginip. Mga panahong ang isang pisong barya ay may sapat na bigat para sa tustusan ng hapunan, magdala ng liwanag sa tahanan at magpatakbo ng sasakyan. Sa paglipas ng mga dekada, ang piso na dating sandigan ng pamilya ay naging isang simbolikong barya na lamang dahil sa inflasyon at pagbabago ng ekonomiya. Noong panahon, ang paggawa ng sagot gulaman, buko juice at ibang pampalamig ay hindi nangangailangan ng malaking kapital. Ang asukal ay nabibili pa lamang sa napakababang halaga bawat kilo at ang yelo ay ginagawa lang sa mga sari-sari store gamit ang mga ordinaryong kuryente na mura pa ang singil. Dahil ang mga sangkap ay madalas na nakukuha lang sa sariling bakuran o lokal na palengke ng walang middleman, kayang-kaya ng mga naglalako na ibenta ito sa halagang piso kada malaking baso habang kumikita pa rin ng sapat para sa kanilang pamilya. Sa kasalukuyan, ang isang baso ng palamig sa tabi ng daan ay nagkakahalaga ng 15 hanggang 20 pesos dahil sa matinding pagtaas ng presyo ng asukal, plastik na baso at straw. Noong dekada 70 at 80, ang industriya ng paggawa ng candy sa Pilipinas ay gumagamit ng mga simpleng makinarya at napakamurang lokal na asukal. Ang packaging o balot ng candy ay gawa lang sa manipis na plastik o papel, kaya ang manufacturing cost bawat piraso ay halos fractions lang ng 1 sentimo. Dahil dito, kapag may dala kang pisong barya sa tindahan, hindi lang isa ang maiuwi mong candy, kundi bibigyan ka ng tindera ng 2 hanggang 3 na pirasong candy na sapat na sa panghimagas ng isang batang pagkatapos maglaro. Ngayon, wala nang mabibiling candy na mababa sa piso hanggang 2 piso bawat isa, at madalas ay ginagawa na lamang itong panukli sa mga butika o supermarket. Ang agahan ng bahay ni literal na piso bawat piraso noong mga panahong ito dahil ang presyo ng harina sa pandaigdigang merkado ay matatag at ang palitan ng piso laban sa dolyar ay hindi pa ganoon kalaki. Bukod dito, ang mga lokal na panaderya ay gumagamit pa ng tradisyonal na pugon na ginatungan ng murang kahoy o kaya naman ay murang kuryente at gas. Ang sukat ng pandesal noon ay malaki, siksik at mabigat sa tiyan, kaya ang 5 piso ay sapat na para sa agahan ng isang maliit na pamilya. Ang isang piraso ng pandesal ngayon ay naglalaro na sa 4 piso hanggang 6 piso bawat isa, habang ang sukat nito ay kapansin-pansing lumiit at naging tila hangin na lamang sa loob. Noong dekada 80, ang presyo ng krudo at gasolina sa Pilipinas ay nasa mababang antas pa dahil hindi pa talamak ang krisis sa gitnang silangan at mababa pa ang pinapataw na buwis ng pamahalaan sa petrolyo. Ang mga driver ng jeep ay kayang-kayang pang magbigay ng discount sa mga mag-aaral dahil ang maintenance ng sasakyan tulad ng langis at gulong ay abot kaya pa. Ang 1 pisong pamasahe noon ay sapat na para makarating ang isang estudyante mula sa kanyang bahay patungo sa paaralan na ilang kilometro ang layo. Sa kasalukuyan, dahil sa sunod-sunod na oil price hike at pagpapatupad ng karagdagang buwis, ang minimum na pamasahe sa jeep ay pumapalo na sa 13 hanggang 15 pesos. Ang mga fishball ay naging paboritong merienda sa gilid ng daan dahil sa sobrang murang halaga nito noon. Ang mga paggawaan ng fishball ay gumagamit lamang ng simpleng harina, kaunting lasa ng isda at baking powder, kaya napakababang halaga lang ang kailangan para makagawa ng libu-libong piraso. Kapag may piso ang isang bata, sapat na ito para makabili ng 2 hanggang 3 pirasong fishball na nakatusok sa tingting at malayang isasawsaw sa matamis o maanghang na sarsa ni Manong. Ngayon, ang 1 piraso ng fishball ay nagkakahalaga na ng piso hanggang 2 piso bawat isa. Kaya ang piso mo ay isang tusok na lang na walang laman o kulang pa sa 1 piraso. Noong unang bahagi ng dekada 90, ipinakilala ng mga malalaking kumpanya ng kape ang sachet culture o tingi-tinging pagbebenta sa Pilipinas upang maabot ang mga ordinaryong manggagawa. Upang mabilis na tanggapin ng masa ang produkto, itinakda ang presyo ng pang-isahang timpla sa halagang piso. Mura pa ang raw materials ng kape at asukal noon at ang teknolohiya sa pagpapakita ay bago at mura pa ang materyales, kaya naging bahagi ito ng pang-araw-araw na gawin ng mga Pilipino bago pumasok sa trabaho. Ang isang sachet sa ngayon ng 3-in-1 coffee ay naglalaro na sa 8 hanggang 20 pesos bawat isa na nagpapakita ng malaking pagtalon sa gastusin sa agahan. Ang maliit na plastic ng junk food na ito ay naging paboritong baon ng mga bata dahil sa presyong piso. Noong mga panahong iyon, mababa pa ang buwis na ipinapatong sa mga processed snacks at ang mga lokal na kumpanya ay gumagamit ng mga simpleng sangkap tulad ng mais at artipisyal na pampalasa. Ang packaging may nipis lamang at hindi na gumagamit ng mga mamahaling aluminum lining na makikita sa mga malalaking chichirya ngayon.
kaya kayang panatilihin ang presyo sa barya. Ang katumbas na sukat ng mga tradisyonal na snacks na ito ay nagkakahalaga na ng 7 hanggang 10 pesos sa ngayon dahil sa pinatupad ng mga batas sa dagdag buwis sa junk food at pagtaas ng presyo ng plastic. Ang pagbebenta ng yelo sa kapitbahay isa sa mga unang maliit na negosyo sa komunidad. Piso lang isang plastic ng yelo noon dahil ang singil sa kuryente ng Meralco o mga lokal na kooperatiba ay hindi pa mabigat sa bulsa. At ang tubig mula sa gripo o poso ay mura pa o libre pa sa maraming lugar. Ang mga pamilyang may refrigerator ay gumagawa ng yelo bilang pandagdag kita nang walang inaalalang malaking buwan ng bayarin sa kuryente. Ang isang plastic ng yelo ngayon ay nagkakahalaga ng 4 hanggang 6 na piso dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng singil sa kuryente ng mga power distributor at mga pangailangang gumamit ng purified water. Ang sigaw ni Manong Taho sa umaga ay bahagi na ng kulturang Pilipino. Noong dekada 80, ang maliit na plastic na baso para sa mga bata ay nagkakahalaga lang ng piso dahil ang hilaw na materyales tulad ng sako ng soybean o utaw ay mura pang pag-import mula sa ibang bansa. Bukod dito, ang paggawa ng arnibal mula sa pulang asukal at ang sago ay lokal na ginagawa sa murang halaga. Kayang-kayang magbenta ni Manong ng marami sa mababang presyo. Ang pinakamaliit na baso ng taho sa ngayon ay hindi na bababa sa 20 hanggang 30 piso dahil sa pagtaas ng presyo ng imported na soybeans at ang mahal na presyo ng gasol na ginagamit sa pagpapakulo nito. Ang saging na sabay isa sa mga pinakamaraming pananim sa Pilipinas lalo sa mga probinsya dahil direkta itong ibinabiyahe mula sa mga sakahang patungo sa mga palengke ng walang maraming middleman, napakamura ng bawat saba. Ang pagpiprito nito gamit ang asukal at murang mantika ay nagbigay daan upang ang isang piraso ng banana Q o maruya ay may benta sa halagang piso lamang bilang paboritong merienda ng mga manggagawa at estudyante. Sa ngayon, ang isang pirasong banana Q o maruya sa tabing daan ay nagkakahalaga ng 15 hanggang 25 piso bawat tusok dahil sa taas ng presyo ng mantika at asukal. Noong dekada 70, ang Pilipinas ay may sapat at masaganang lokal na produksyon ng palay, partikular sa gitnang Luzon na tinaguri ang Rice Granary of the Philippines. Hindi pa umaasa ang bansa sa malawakang pag-import ng bigas mula sa Vietnam at Thailand dahil mura pa ang mga pataba, abono at krudo na ginagamit sa mga makinaryang pansakahan. Ang isang takal o tasa ng bigas ay nabibili ng mamamayan sa halagang piso lang sa mga lokal na tindahan. Sa ngayon, ang isang kilo ng bigas ay nasa 45 hanggang 65 piso na ang kada kilo. Kaya ang isang tasa ng kanin na niluto at inihahain sa mga karinderya ay nagkakahalaga na ng 20 hanggang 30 piso kada supot. Ang kamatis ay isa pang pangunahing sangkap sa mga lutuing Pilipino tulad ng sinigang o pinakbet na madaling mabili sa halagang piso bawat piraso sa palengke. Noong mga dekadang ito, ang mga pananim na kamatis ay sagana at hindi pa ganoon katindi ang epekto ng pagbabago ng klima o El Nino na sumisira sa mga ani. Ang mga tindera ay madalas pang nagbibigay ng dagdag o libreng kamatis kapag marami ang iyong binili dahil sa sobrang dami ng supply. Sa ngayon, ang isang piraso ng kamatis lalo na kapag sumasapit ang tagulan o may nagdaang bagyo ay maaari nang magkahalaga ng 5 hanggang 10 piso ang bawat piraso. Bago pa naging laganap ang linya ng kuryente sa mga liblib na lalawigan at barangay sa Pilipinas, ang mga tao ay umaasa sa gasera para sa liwanag sa gabi. Ang piso mo noon ay makakabili lang ng sapat na gas o kerosene na nilalagay sa bote ng soft drinks mula sa sari-sari store. Mababa pa ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado bago ang krisis sa langis noong 1973, kaya ang pisong gas ay sapat na para magpaningas ng ilaw sa buong magdamag upang makapag-aral ng mga bata. Ang gas ay halos hindi na ibinebenta ng tingi sa ngayon at ang LPG pumalit sa mga kusina para sa pagluluto ay nagkakahalaga ng 900 hanggang humigit kumulang 1,500 piso bawat tangke. Noong unang pinakilala ng mga malalaking kumpanya ang mga instant noodles sa merkado ng Pilipinas bilang mabilis ang pagkain, dinakda ang bawat panimulang presyo nito sa halagang piso bawat balot. Ito ay isang stratehiya upang maakit ang mga masang Pilipino na subukan ng bagong produkto na madaling lutuin sa loob ng 3 minuto. Dahil mura pa noon ang produksyon ng mga trigo at ang packaging materials, noon naging patok ito at naging permanenteng bahagi ng hapagkainan. Ang isang balat ng ordinaryong instant noodles na paboritong pantawid gutom ng pamilyang Pilipino ngayon ay naglalaro na sa 11 hanggang 20 pesos bawat isa sa mga tindahan.
Noong araw, kapag ikaw ay nauhaw habang naglalakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw, may mga nagtitinda sa tabi ng daan na nag-aalok ng isang malamig na baso ng tubig sa halagang piso. Ang tubig na ito ay karaniwang nagmumula sa mga malalaking banga o galon ng mga residenteng may sariling malinis na puso o murang supply mula sa lokal na patubig. Ang yelo na inilalagay upang palamigin ito ay mura din, kaya serbisyong pampalamig ito para sa mga biyahero. Ang kultura ng pagbebenta ng tubig sa baso ay napalitan na ng komersyalisasyon, kung saan ang isang maliit na bote ng mineral water ay nagkakahalaga na ng 20 hanggang 50 pesos sa ngayon. Ang malalim na pagbabagong ito sa halaga ng ating mga pangunahing pangailangan ay hindi lamang kwento ng mga numero, ito ay kwento ng pagbabago ng ating lipunan. Ang piso na dating simbolo ng kasapatan at kapanatagan ay unti-unting naging barya na lamang na madalas ay iniiwan na lang sa bulsa o ayaw nang tanggapin sa iba bilang panukli. Bagamat ang inflasyon at pagbabago ng ekonomiya ay hindi natin mapipigilan, ang mga alang-alang ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa kung gaano kalaki ang kaya nating bilhin, kundi sa kung paano natin pinahalagahan ng bawat patak ng pawis at barya na ating pinaghirapan.